Amen. Good morning, Jesus. Good morning, Hong Kong. Good evening, Lebanon. At saan mang dako ay isang greetings. In the name of Jesus ang aking paabot sa lahat. Sa ating mga pastors, sa ating mga listeners, watchers, at sa lahat ng nakakasama natin sa prayer morning devotion na ito na pinangungunahan ni Pastor Bob, the New Life Fellowship UPC Hong Kong. At sa araw na ito ay nais ko nga niyan lahat na makinig ng gusto sa ating mga pag-aaralan sa gabi ito. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat. Minsan pa tinitipon mo kami, magkakalayuma kami. O God, hallelujah, Lord Jesus, with one accord, O God, hallelujah, and one spirit, ay naririto ka sa aming kalagitnaan, sumasampalataya kami na patuloy mo kaming gagabayan, tutulungan sa aming mga pag-aaral ng iyong katotohanan, lalong-lalo na, O God, hallelujah, sa aming mga pananalangin, na siyang layunin ng platform na ito, O God, hallelujah, prayer, morning, devotion, at tumanggap ng iyong mga salita sa kapakinabangan ng aming kaluluwa. Maraming salamat sa iyo lamang kapurihan kaluwalhatian. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So, magandang gabi muli mga kapatid. Pastor Bob, Sister Cynthia, Pastor Joel, and Sister Lydia Buya, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga pastor's wife, sa lahat ng mga prayer mates, at sa lahat ng taga-subaybay ng platform nito. At minsan pa, inaanyayahan ko kayo na makinig tayong maigi at mag-anyaya tayo ng iba pa na makakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sapagkat ito ay kapakinabangan ng ating kaluluwa at makapagbigay tayo ng kapurihan, kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Follow me. Follow me. Ito ay isang salita na maraming pagkakataon sa earthly ministry ng ating Panginoon Kristo ay nag-i-invite siya, follow me. Sa katotohanan mga kapatid, sinabi niya sa Luke chapter 9:23, ito, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Napakalinaw ng sinasabi mga kapatid, ano? Kung sino man ang gusto sumunod sa akin, lumapit sa akin, kalimutan niya yung kanyang sarili. Kalimutan niya ang lahat ng mga bagay na para sa kanya. And take up his cross daily. Buhatin niya, dalhin niya ang kanyang krus araw-araw. At sumunod tayo sa kanya, sa ating Panginoong Kristo. Praise God! Ang salitang ito ng ating Panginoong Kristo na follow me is actually an invitation but also a command. Praise God! Isa itong imbitasyon ng ating Panginoong Kristo at kalakip din ang command, ang utot. It is simple and unconditional, my dear beloved brethren. And it speaks with great authority. May dakilang kapamahalaan ang ibinibigay ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo nung kanyang sabihin na follow me, take up your cross daily and follow me. Thank God. Hallelujah. It speaks with great authority. Pero by contrast, no, si Apostle Paul did not demand unconditional allegiance. Sa ating Panginoong Kristo, unconditional, walang kondisyon ito. No? Kinakailangan sumunod tayo sa kanyang commandment. Pero si Apostle Paul, he did not demand unconditional allegiance. But sinabi niya, in essence, follow me as I follow Christ. As written in 1 Corinthians 11:1. Now, how could Jesus speak with such authority? Because He is Lord. He is not a second Lord. Because
only one can be the Supreme Lord. He is the one Lord God of the Old Testament manifested in flesh. Hallelujah. Alam na alam natin yan. Gaya ng kinonfess ng mga apostles na Jesus as my Lord and my God. Praise God, as written in John 20:28. Now, sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay Panginoon, He is the Lord, we must obey Him. Kaya sinabi niya, why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say. Huwag ko nga ako tawagin ng Panginoon, Panginoon, ay hindi naman ninyo ginagawa. Yung mga bagay na sinasabi ko, as written in Luke 6:46, follow or sumunod is not merely a call to intellectual belief or verbal confession, but supremely, it is a call to discipleship. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Now, when our Lord Jesus Christ called the fishermen Peter and Andrew, He said, follow me, and I will make you fishers of men. In Matthew 4:19. Paano na lang, kung ang sinagot nitong dalawa na ito si Peter and Andrew na, we believe you are the Messiah, naniniwala kami, sumasampalataya kami na ikaw ang Messiah, the Son of God, the Savior. Pero nagpatuloy lang sa pangingisda. Praise God. They would not have become His disciples. Discipleship requires obedience. Praise God. Sa ating mga pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, marami tayong nakikita ng mga kautusan. Nag-aaral tayo, nag-discipleship tayo, na sa akin, unang-una ako na nakapag-aral ng discipleship lessons ay sa Hong Kong. Hindi pwede nag-aaral tayo, tapos hindi naman natin sinusunod yung ating napag-aralan. Hindi natin isinabubuhay. Praise God. Ano ang sabi sa Romans 1:5, 6:7 at saka 16:26, no? More generally, my dear beloved brethren, saving faith requires obedience. Yan yung sinasabi sa mga talata na ito sinabi ko, no? Romans 1:5, 6:7 and 16:26. Faith or pananampalataya is dwell only in sa active na response. No? Sa active na response. Sabi nga sa ibang talata, no? Faith without work is dead. According to the preaching of Jesus, when we believe the gospel, we will repent of our sins, be baptized, and receive the Holy Spirit as written in Mark 1-15, 16:16, and John 7:39. When we follow Jesus today, we will be born again of water and of the Spirit. My dear beloved brothers and sisters, this lesson na ating tinatalakay sa pagkakataong ito is not a new one. Ito yung dati na maraming beses na natin narinig ito. Subalit, kinakailangan lamang na paulit-ulit. No? Paulit-ulit nating marinig, paalala. Hindi natin pwedeng sabihin na ulam natin ngayon adobong sitaw. Nung nakaraang linggo, adobong sitaw din. Nung nakaraang paulit-ulit. Ang salita ng ating Panginoon Diyos, kinakailangan paulit-ulit nating marinig. Ano man ang pangaral na binibigay sa atin, tanggapin natin. Ito'y paalaala. Kaya ano sabi sa Tagalog? Ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Praise God. Just as it is necessary to be born again, so it is necessary to continue in the life of holiness to reach our eternal destination. Excuse me. Huh? Necessary to continue in the life of holiness. Continue. Hindi pwedeng may putol. Patuloy lang yan. We are to pursue peace in our relationship with fellow humans,
and holiness in our relationship with God. Nababasa natin yan sa Hebrews 12:14, di ba? Follow peace with all men and holiness. Without which, kung wala ito, no man shall see the Lord. Hindi natin makikita ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Hebrews 12:14. Yung simpleng salita mga kapatid na follow ay nagpapaalala sa atin of the essentials of the apostolic faith. Apostolic faith. Ano yun? Jesus is the one true Lord. Saving faith includes obedience to the gospel of Jesus Christ through the new birth. Hindi niya nagtatapos. And the pursuit of holiness because it is a vital part of our new life. Praise God. Kinakailangan ipagpatuloy natin. Nang tayo ay mamagtay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pinatawad yung ating mga kasalanan. Nag-repent tayo, nagpabaptize tayo in the name of Jesus Christ, natanggap natin ang Santong Espiritu. Hindi ka na banal agad yan. Kinakailangan yan. Tuloy-tuloy yan. Obedient to the gospel of Jesus Christ through the new birth and, ayan na, the pursuit of holiness because it is a vital part of our new life. Praise God. Pagkatapos na mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagpakita sa mga apostol, specifically to Peter, according to John 21. 3 times our Lord Jesus Christ asked Peter if he loved him, apparently giving him the opportunity to reverse his previous 3 denials of Christ. 3 beses. Yung repetition na yun, underscore the seriousness of question. No? 3 beses niyang inulit-ulit yung tanong na yun, do you love me? Ibig sabihin, napakahalaga niya, seryoso yung katanungan na yun ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos na ikatlong pagtatanong, anong sabi ni Peter? Ano nangyari kay Peter? He became impatient. No? At sabi niya, in essence, Lord, you know all things. Nalalaman mo lahat. Aking Panginoon, ang lahat ng mga bagay. You know I love you. Jesus then explained why this conversation was so important. If Peter was willing to serve the Lord for the rest of his life and to feed God's people as Jesus instructed, ultimately, sa katapos-tapusan, he would die a martyr's death. After this sobering revelation, Jesus said simply, follow me. Praise God. Follow me. Peter responded much as we probably would. No? Kung paano na tumugon si Peter sa commandment ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinabing, follow me, gayon din ang ating ginagawa. Dapat namin. While we truly did love the Lord and was willing to serve Him even to death, he couldn't help but notice that John was nearby. Napuna ni Peter, no, nandiyan si John. He knew that on a human level, Jesus and John were the best of friends. Sila yung magkaibigang mga matalik. Kaya nga tinatawag siya na John, the beloved. Now, ito si John, nakaupo yan na in the favored place next to Jesus at the Last Supper. At tabi ng ating Panginoong Jesucristo si John sa Last Supper. Nakatotohanan mga kapatid, when Jesus had spoken about someone who would betray him, Peter had asked John to get Jesus to explain, ipaliwanag. Peter also noticed that Jesus did not say John would die as a martyr. Probably, no, possibly, Peter just suspected that if anyone would receive a special treatment, it would be John. So he asked, what about John? Paano kay si John? Hindi pinaliwanag
ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang mangyayari kay John. Hindi niya siniguro kay Peter that John would make an equal commitment or would suffer equally. Ganon din ang mangyayari kay John, the beloved. Neither did he explain that it was none of Peter's business what happened to John, and then again called Peter to commitment. If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. John 21:22. Sa ibang mga salita, mga kapatid, following Jesus is an individual commitment based on our personal relationship with Him, with our Lord Jesus. We should not compare ourselves to others. Huwag natin ihalin tulad yung ating sarili or bakit si ganito, bakit si ganon. No? We should not compare ourselves to others, whether favorably or unfavorably, as written in 2 Corinthians 10:12. If we think we have attained or achieved more than others, again, we should compare ourselves to Jesus. Sige, kung mas matalino tayo o kung mas mataas ang inabot natin kaysa rin sa iba, no? Anong sabi? We should compare ourselves to Jesus. Regardless of what others do or don't do, Jesus urges us to follow Him in doing God's will. Ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Walking in holiness, seeking the lost, and serving the church. Praise God. My dear beloved brothers and sisters, Jesus is our Lord. Let us follow Him. Ang mga naririnig natin ang umaabot sa atin ng mga tagubilin mula sa ating mga pastors, sa ating mga elders, sa ating mga ministers, hindi yun ang gagaling sa kanila. Nanggagaling yan sa banal na aklat na salita ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang tagubilin dyan na ipinararating sa atin, gawin natin ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Follow me. Hindi tayo pwedeng huminto sa isang stage ng ating paglilingkod. The pursuit of holiness. Follow peace. Yan ang napakalinaw na sinasabi ng banal na aklat, no, mga kapatid. No? Balikan ko lang yung sinasabi. Ano yung sabi? Na sinasabi dun sa ito sinasabi, follow, yan ay reminder ng isang essential part of our new life. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, we are to pursue, follow peace with all men. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Praise God. Kung kaano halaga na pangailangan na tayo ipanganak na muli, gayon din naman ay kinakailangan na magpatuloy tayo sa buhay na may kabanalan upang marating natin ang ating eternal destination. Hindi tayo hanggang dito lang na naglilingkod. Kinakailangan matapos natin ang ating lakbayin. Makarating tayo hanggang sa hangganan ng ating buhay or hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, anuman ang mauna. Praise God. Follow me as instructed, as commanded by our Lord Jesus Christ. He is our Lord. Let us follow Him. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Ito ay ating pakatandaan mga kapatid na ang ating sinusunod ay ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang
ang salita ng ating Panginoong Kristo. Follow Him. Praise God. Let us pray. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat once again. O God, hallelujah. Dinagdagan mo at pinaalala mo sa amin ang aming mga tungkulin, ang aming mga duties and responsibilities bilang mga iniligtas mo, O God, hallelujah, Lord Jesus, sa pamamagitan ng iyong saving grace. Hallelujah. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu na makapagpatuloy kami sa pagsunod sa iyo. O God, hallelujah, Lord Jesus, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu at ng iyong banal na aklat. Ito ang aming gabay hanggang kami makarating sa kasakdalan ng aming pananampalataya at maabot namin ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa bawat sa amin. Ito ang aking dalangin. Sa iyo lamang ang kapurihan, kaluwalhatian. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Maraming salamat, Pastor Bob, Sister Cynthia, sa pagkakataon na ito. At God bless everyone. God bless everyone.